May mabuting bituin. Dumarating ang lilang hangin mula sa silangan. Ang matagal kong hinahanap, Kiyun Zizi. Nasa unahan na siya. Kapag isang Chiyun Jitsu kayang itulak, pataas ang mga nasa paligid niya, tataas ng mataas. Sige, punta ka. Hanapin mo siya, manatili sa tabi niya. Kahit na makakuha lang ng isang hibla ng pagpapala ng Kiyun, ay sapat na buong buhay walang kapahamakan. Lu Hanrui, nakarating ka na. Umupo ka rito. Hindi ko na kailangan. Hindi ako dito para kumain. Guhong, maghiwalay na tayo. Hihiwalay tayo. 5 taon na. Ang Ching Hong Group ay nagsimula bilang isang studio at lumago hanggang maging isang multinational group. Mula rin ako sa isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, naging isang bilyonaryang babaeng CEO. At ikaw naman, Guhang, anong nangyari sa'yo nitong 5 taon? Anong ginawa mo? Wala kang naabot. Walang kwenta. Inaalagaan ko ang iyong mga magulang na may paralysis para sa pagnenegosyo mo na walang iniwang alalahanin. Tama na. Hindi yon dahilan. May 1 milyong nasa card na ito. Ituring mo na bilang kabayaran para sa 5 taon na ito. Dahil inalagaan mo ang aking mga magulang. Mula ngayon, tapos na tayo. Walang ugnayan. Wala nang pagkakautang sa isa't isa. Kakaiba. Parang may nawala. Isang napakahalagang bagay. Liu Hanrui, sa wakas, handa ka nang iwanan isang walang kwentang lalaki tulad nito. Maghiwalay na kayo. Tanging tulad ko lang mula sa mga makapangyarihang pamilya ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Tara, kumain tayo sa mamahaling restoran. Ang ganitong palengke turo-turo para lang sa mababang uri. Sila lang ang karapat-dapat kumain dito. Tara na. So ang 5 taon kong tahimik na pagsasakripisyo, sa mata mo, ganito lang ba? Wala nang halaga? Ito to. Paihu Tiaofeng. Siguro lasing na ako. Nagkakaroon na ako ng mga ilusyon. Binata. Mukha ba akong tao? O parang isang diwata? Binata. Mukha ba akong tao? O parang isang diwata? Sa tingin ko, hindi ka tao. At hindi ka rin isang diwata. Mukhang isang maputing maganda malaki ang dibdib. Payat ang baywang nakakabighaning puwit at mahahabang binti matalino at magaling sa laban napakalakas. Magpakailanman mamahalin mo lang ako. Susunod ka sa akin, aalagaan mo ako ng todo. Hindi ka magpapakasal kung hindi ako. Pinakaw na sa Dacia magandang babae, magandang babae. Bigla mo akong binigyan ng ganitong dami ng identidad. Ang pabor na ito, kailan ko maibabayad lahat? Sige na nga. Sa buhay na ito. Susunod na ako sa iyo habang buhay. Sundan mo ako.
Naku! Kagabi anong nangyari? Wala akong naalala. Bakit may alala ng isang estrangerang babae? Ang sakit, di ba? Uminom ka ng sobra kagabi. Ito, binigay ko sa'yo na honey water. Pag inom mo nito, mas gagaan ka. Ikaw, sino ka? Ako nang sa'yo. Ngayon, ako ang opisyal mong girlfriend. Mula ngayon, ako na ang opisyal mong asawa. Huwag kang magloko. Ngayon, ako ang opisyal mong girlfriend. Mula ngayon, ako na ang opisyal na asawa. Huwag kang magloko. Inumin mo na ang tubig. Tapos magligo at mag-ayos. Handa na ang almusal. Hihintayin kita sa baba. Hindi ka na nanaginip. Kakahiwalay lang mula kay Liu Hanrui. Kaya agad nakakuha ng magandang babae bilang misis. Ano pa hinihintay mo? Kain na. Daddy, lagi akong nasa kusina. Nag-asikaso kay Liu Hanrui. Ito ang unang beses ko na kumain ng lutong gawang nobya. Kain ka na. Pag natapos mong kumain, magpapaareglo na tayo. Papasareglo? Kagabi, nung nandun tayo, sinabi mo yan ng personal. Hindi mo ba iniisip na umatras? Sasabihin ko, ayon sa'yo. Siguro dapat palitan ko na ang tawag ko sa'yo. Mga asawa. Mabuti naman na naiintindihan mo. Hintayin mo ako dito. Lalabas lang ako sa banyo. Nakakamu. Saan ka man pumunta? Laging nakakasalubong ang isang walang kwenta. Hindi ka nawawala. Kayo ba yon? Guhang, huwag mong isipin na sa paulit-ulit na paghabol mo, maakit mo si Hanrui pabalik. Hindi yan gagana. Guhang, kahit habulin mo pa, sa harap pa ng Civil Affairs Office, wala pa rin saysay. Tapos na tayo. Tangapin mo na ang realidad. Ikaw at Liu Hanrui, hindi talaga mula sa iisang mundo. Hindi kailanman kayang mabalik kay Liu Hanrui. Huwag kang magkamali. Wala itong kinalaman sa inyo. Dumating lang ako para magpakasal. Huwag kang magkamali. Wala itong kinalaman sa inyo. Dumating lang ako para magpakasal. Guhang, nakakatuwa ba? Yang panlilin lang sa sarili. Magpapakasal ka pa? Sa kondisyon mong ganyan? Walang pera, walang ngala-ngala. Anong babae ang pipiliin ka? Alam ko naman na hindi ba katatapos mo lang mapag-iwanan? Siguro, masakit sa puso. Pero, kailangan mong harapin ang katotohanan. Ang sinasabi ko ay totoo. Yung mga nangyari dati. Dito na lang tayo huminto. Maghiwalay na tayong maayos. Walang sama ng loob, okay? Tama na. Sapat na yan. Pwede mong linlangin ang iba. Pero wag mong lokohin ang sarili mo. Kung talagang hindi mo kaya, bibigyan kita ng iisang ihi para magising ka. Okay ba yan? Liu Hanrui, pwede mo ba ayusin siyan? Ang aso mong ligaw dyan? Dito hindi yung lugar niya na pwedeng umiihi o dumumi kahit saan. Hangul, ikaw, parang putik na papel na karakter. Meron kang lakas ng loob makipagsalita sa akin. Guhang, tungkol kay Ken Shao, medyo bastos na ang salita niya. Pero, may punto siya. Huwag mong akalain na dito. Sa pagkunwaring baliw at bobo, babago ang isip ko at babalik ako sa'yo. Naniniwala ka na ngayon? Ikaw, talaga bang ikinasal ka na? Anong ginagawa mo? Mukhang pinagandaan mo ng mabuti. Gumawa ka ng peking marriage certificate? Mukhang authentic pa nga. Ano naman ang plano mo? Nananaginip ka ba ng mga pangarap na hindi totoo? Isang babaeng ganitong klase na pwedeng magustuhan pa. Gaya mong walang kwenta na mahirap. Itago mo na ang marriage certificate. Huwag mo na ulit ilabas. Nakakahiya naman. Asawa. Mrs. Asawa. Ano to? May nakikilalang tao ka. Ito siya, dating kasintahan. Dating kasintahan na. Kaya, salamat nga sa'yo. Si Guhang na napakagandang lalaki, iniwan mo para sa akin. Kayong dalawa. Siya ang asawa ko. Ako ang asawa niya. Certified. Ng gobyerno, pinatibay ng batas. May problema ba?
Nawala ka na ba sa bet? Isang napakagandang babae na gaya mo, hindi ba siya pwedeng makahanap ng kahit sinong lalaki? Piliting kumakapit sa isang basura na tulad nito. Lalaking. Ayoko tinuturing mo pa siyang parang kayamanan. Naawa nga ako sa'yo. Kitang-kita agad. Walang alam sa buhay. Ano na alam nyo? Si Guhang ay Chiyunjutsu maswerte? Yung tipong may bituin sa ulo? Ang mga taong kasama niya ay pwede ring makinabang ng sobra. Ang laki ng tangan niyan. Pati ang tinatawag na Chiyun, yung mahiwaga at malabo ginagawa ninyong dahilan na. Kayo na mga mortal na may karaniwang mata hindi nakakakita ng malalim. Normal lang naman yon. Kung sobrang galing mo naman, bakit di mo subukang tingnan anong klaseng kapalaran ako? Ikaw naman, isang loob takip na star ng malas punong-puno ng sakripisyo. Ang kapalaran, nakatakda ang buhay mo na puro suliranin, mahirap at palpak. Bakit nagtatawa ka sa akin? Mahirap at palpak? Ang tapang mo magsabi niyan. Alam mo ba kung sino siya? Nagsimula siya mula wala itinayo ang Chinghong Group, pumasok sa top ng Cloud City. Isa sa 10 pinakamalalaking negosyo, may net worth na bilyon-bilyon. Mahirap at palpak? Ang apat na salitang yan, na ilalarawan si Guhang, na ulol na tambay, mas bagay pa sa kanya yun. Pero wala yan. Walang kahit isang sentimong koneksyon sa akin. Iyan kasi dati, na iyong nasa tabi ni Guhang. Nasa ilalim ng kanyang Chiyun ba siya, kaya naging maayos ang lahat. Umaagos ang swerte at pera. Ngunit na yon, pinutol mo na si Guhang ng isang iglap. Nawala ang Kiyon. At tiyak na may Kiyon backlash. Bakit biglang kumulog ang kidlat sa liwanag na araw? Paano nangyari to bigla? Posible bang totoo ang Kiyun backlash? Liu Hanrui, huwag kang mag-imagine ng kung ano-ano't sambalang yan. Coincidence lang. Anong kalokohang Chiyunjutsu yun? Tingnan mo si Guhang. Mukha siyang mahirap. Nakikita mo ba siyang taong may malakas na Kiyun? Tama naman kung may malaking Kiyun siya. Hindi siya magiging wala lang ng ginagawa. At magtitiis lang ng parang umaasa sa iba. Liu Hanrui, kapag nagsasalita ka at kumikilos, dapat patas ka sa sarili mong konsensya. Iniwan ko ang karera ko. Hindi pa para tumulong sa'yo? Alagaan ang mga magulang mo. Huwag mong gamitin ang mga magulang ko bilang dahilan. Ginawa mo yan ng kusa mo. Hindi kasi may pumaputok na baril ako. Itinutok sa ulo mo. At pinilit kang gawin to. Hindi naman malaking bagay yun. Ilang taon lang na inalagaan ang matatanda. Gusto mo pa bang gamitin yan para manatili ka lang sa pamilya ni Liu bilang kumakain ng libre? Para maging parasitiko na walang ambisyon? Walang ambisyon na walang kwentang tao. Ang pagtingin ko sa'yo, talagang nagkamali ako. Magsalalita kayo ng maayos. Medyo linisin nyo ang mga bibig nyo. Bawat salita ninyo tungkol kay Guhang mga panlalait. Magdudulot ng Chiyun backlash, darating ng mas mabilis at mas malakas. Aba, sinabihan ko na nga siya ano ngayon? Guhang. Ikaw ay isang walang kwentang loser. Isang useless na parasitiko. Umaasa lang sa babae. Manligaw lang. Hindi karapat dapat tumingin ang iba. Basurang nasa ilalim. Manahimik ka na lang manatili ka sa latian. At doon ka magkalat at mangamoy. Pero nasaan ang sinasabi mong Chiyun backlash? Nasaan na siya? Baka nasa sinapupunan pa niya, ha? Huwag kayong mag-alala, darating din agad. Liu Hanrui. Anong nangyayari? Liu Hanrui, nahanap na namin kayo. Ang Chinghong Group namin may malaking problema na. Ang Chinghong Group namin talagang may malaking problema na. Hindi naman talaga namang napasok tayo sa gulo. Baka ako talaga ang Chiyun Shiji? Hinaling ninyo, nakuha ninyo. Ang paghihiganti na gusto ninyo. Heto na. Huwag kang magmalaki rito. Kung may oras ka pang magalit sa akin, bakit hindi mo alamin ang mangyayari sa Chinghong Group ninyo? Baka nga, malapit na silang magsara. Sabihin mo na, ano ba talaga ang nangyari? May aksidenteng sunog sa warehouse ng grupo. Sinubukan ng mga tao natin na magligtas ng todo, pero sobrang lakas ng apoy. Ang pinsalang ginawa nito ay astronomical ang halaga. Magkano ang eksaktong halaga? Tinansya namin ng mabilis. Mga nawawalang mga kalakal na nagkakahalaga ng 1 billion. Magkano? 1 billion. Ano ba ang trabaho mo? Di mo man kayang bantayan ng warehouse. 1 billion. Ha! Kahit anong mangyari, hindi mo mababayaran yon. 1 billion talaga. Biglang nawala na lang. 1 billion. Kung ito ay perang cash, hindi ba magiging bunton na parang maliit na bundok? Guhang, huwag kang mayabang. Chinghong Group at katulad mong walang kwenta. Iba yan. Hindi ba 10 billion lang yan? Malaki ang Chinghong Group. Kaya naming magbayad. Liu Hanrui, sobra kang optimist. Sino nagsabi sa'yo na 10 bilyon lang ang usapan? Ano ibig mong sabihin? Sinabi ko na, ang ating Guhang ay may malakas na Kiyun.
na nagpapala sa mga tao sa paligid niya. Dati, anong nakuha mo mula sa kanya dati? Ngayon, kailangan mo ng isauli pati principal at tubo. Gaano karami ang kailangan mong isauli? Wala akong kinuha mula sa kanya. Ang lahat na nakuha ko ngayon, lahat ng tagumpay, lahat iyon ay dahil sa walang tigil kong pagsisikap. Wala kang talaga kaunting kamalayan sa sarili. Sinabi ko na, 'di ba? Kung iiwan mo si Guhang, masisira ang reputasyon mo. Babagsak ka sa alikabok, magiging salat ka, wala ka nang maiiwan. Pero pwede pang ayusin. Hindi pa huli. Kung totoong magsisi ka, may pag-asa pa ang lahat. Liu Hanrui, nagkakilala tayo. Hindi ko rin gustong mahulog ka sa putikan. Gawin natin ganito. Mag-sorry ka. Ako na ang mag-aayos. Akala mo, wala akong nagawang mali. Bakit ako magsisisi sa'yo? Walang kwenta ka. Hanggang ngayon pa rin? Hindi mo ba iniisip na may kasalanan ka? Wala akong sala. Ikaw ang inutil na lalaki. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Liu Hanrui, kalma ka. Huwag kang maloko nila. Nasunog ang bodega. Siguradong aksidente lang yon. At ang kung anong Chiyun, walang kaugnayan. Guhang, tandaan mo ito. Hindi ka talaga Qin Chi Zi. Kung sakali ang Qinghong Group, may dumating pang masamang balita. Laluhod ako rito at kakayod palabas. Liu Hanrui, may malaking problema. Liu Hanrui, may malaking problema. Pinabati namin si Qin Xiao. Malapit nang matupad. Gustong umakyat palabas. Ano na naman? Huwag kang mag-imbot. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung may utot ka, palabasin mo na. Dalawang bagay. Tatlong pangunahing shareholder ng grupo sabay-sabay na mag-withdraw ng puhunan. Magbebenta ng mga stock. Bumaba ng kalahati ang presyo ng stock ng grupo. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang Qinghong Group ay may market value na bilyon-bilyon. Kung kalahati ang pagbagsak ng presyo, parang bigla na lang nawawala ang 50 billion. Grave. Ang epekto ng aking Chiyun sadyang kalakihan pala. Mahal, mali ang pagkakalkula mo. Kapag sabay na nag-withdraw ang tatlong major shareholders, susunod din ang mga retail investors na magbenta. Hindi abutin ng matagal. Malapit nang madalis ang Qinghong Group. At saka iyan ang unang masamang balita. May paparating pang pangalawa. Ano naman ang pangalawang balita? Ang mga produktong inilista ng grupo na lantad na maraming mga depektibong piraso. Bumagsak ang reputasyon ng grupo sa pinakababa, mga reseller. Sabay-sabay nagreklamo sa grupo humihiling ng bayad pinsala. Magkano ang hinihingi nila? Magkano ang kailangang bayaran? Hindi bababa sa 15 bilyon. 10 bilyon na halaga ng kargamento ang nasira. Bumabagsak ang stock. Nahati ang presyo. At may 15 bilyon pang penalty sa paglabag. Ang Qinghong Group na binuo ko, talaga bang mabubura at madadissolve? Hanrui. Liu Hanrui, lumamig ka muna. Miss Liu, hindi ka dapat bumagsak. Oh, Miss Liu. Ngayon sa buong grupo, takot na takot ang lahat. Nakasalalay sa inyo ang lahat. Anong gagawin namin? Ano ba ang magagawa ko? Qinghong Group, kasalukuyang napapaligiran ng kaaway. Wala nang makikitang daan palabas. Marahil. Ito ba talaga ang aking backlash? Ang ganting kapalaran. Hanrui, magpakatino ka. Si Guhang ay isang walang kwentang tao mula sa ibaba. Talaga bang naniniwala ka sa Qiyun Backlash? Ngunit ang Qinghong Group ang lahat ng problemang ito. Sa dulo, iisang salita lang ang sanhi, pera. Kung may sapat na pondo, lahat ng problema, mapapawi rin. Huwag mong kalimutan yan. Ano ang katayuan ko? Qinshi Consortium. Qin Xiao. Ngunit siya ang young master ng Qinshi Consortium. Marami siyang pag-aari. Malakas ang puhunan. May hawak siyang cash flow na pwedeng gamitin agad. Umabot yan ng daan-daang bilyon. Kapag kumilos si Qin Xiao, ang Qinghong Group agad na may lalagay sa ligtas na kalagayan. 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, 100 bilyong pondo ay ipapasok sa account ng Qinghong Group. Sapat para harapin mo ang lahat ng krisis. Salamat. Walang dapat pasalamatan sa akin. Tandaan mo lang mga tulad naming may pangalan at angkan ang tunay mong masasaligan kaysa sa mga pulubi at walang kwentang tao. Sobrang lampas kami sa kanila. Sa inyo na may apeladong Qin, kailangan ko lang kayong paalalahanan. Nakaalitan ninyo si Guhang siya ay Qiyun Zhizi. Guhang. Sapat na. Itigil na ang pagbanggit sa Qiyun Zhizi. Huwag mo nang sabihin ang 4 na salitang yon. Maaring takutin mo ang iba mo.
Pero hindi mo ako matatakot. Maaring takutin mo ang iba. Guhang, sasugal ka ba sa hindi mo ako akin? matatakot. Anong ipupusta mo? Itaya na lang ang Kiyun. Maaring takutin mo ang iba. Gusto kong Pero patunayan hindi ito mo ako sa matatakot. lahat. Ikaw, ang tinatawag na Pero hindi mo ako matatakot. Zhizi, Walang Pero kwenta hindi mo ka ako matatakot. Maaring takutin mo ang iba. Ginoo, itong maliit na daoshi, kaya ba talaga siya? Anong sinasabi niya? Siyempre, mapagkakatiwalaan siya. Ang maliit na daoshi na ito ay disipulo ng Tianxuan Master. Tianxuan Master, iyan mismo. Sa pag-aaral ng Qiyun, walang kapantay siya. Sinasabi nila, siya ang unang babaeng Tianxi ng Dasha. Tama. Ngayong beses, ako mismo isakripisyo ko ang mukha ko. Dagdag pa rito, 30 billion na regalo. Dahil doon, napapayag namin ang Dutyang na bumaba mula sa bundok. Para sa aming Qin family, upang maglatag ng Juyun Formation. Para pulungin ang Qiyun ng langit at lupa. Fu Sheng, Wuliang Tianzun. Tapos na ang ritual. Naging Taojiang siya. Bilang mababang daoshi, ginamit ko ang mga altar ng mga ninuno ng Qin bilang daluyan. At inayos ang Juyun Formation. Ipinupukol nito ang Qiyun ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng Juyun Formation na ito, mapapangalagaan ang Qinshi Yaman at dangal sa loob ng isang siglo. Salamat, Taojiang. Pwede po ba akong magtanong, Daozang? Kapag pinapatakbo ang Juyun Formation, meron bang dapat tandaan? Biyayang langit at lupa. Walang ipinagbabawal. Ako mismo ang naglatag ng Juyun Formation. Lahat ay maayos at ayon. Walang makakahadlang. Malibang kung ma-encounter ang Qiyun Chizi. Qiyun Chizi. Pinagpala ng kapalaran ng langit at lupa. Laging matagumpay sa anumang ginawa. Kung ang Qinshi lumaban sa Qiyun Chizi, kahit may Juyun Formation man, tiyak na makakaranas ng biglaang sakuna. Paano malalaman Qiyun Zizi? Huwag kayong mag-alala. Napakabihira ng isang Qiyun Zizi. Isang pagkakataon sa 1000 taon, ang inyong Qinshi, hindi kayo magiging ganoon malas. Tumaya sa Kiyun. Ipapakita ko sa lahat, ikaw na tinatawag na Kiyun Zizi. Walang kwenta yan. Believe ka ba na tumaya sa Kiyun? Alam mo ba kung ano ang magiging kahihinatnan? Anong klaseng kahihinatnan pa naman? Ang tinatawag na Qiyun Zizi ay ang sentro ng kapalaran ng langit at lupa. Kapag nagpusta kayo sa kapalaran niya, haharapin ninyo ang napakadelikadong parusang langit. Hindi lang ikaw ang magkakaroon ng malas. Pati ang Qinshi sa likod ninyo ay sabay na sasapit ng malaking kapahamakan. Paulit-ulit. Ilang linya lang ito. Umulit kayo hanggang nagkaroon na ng kulubot ang mga tenga ko. Guhang, sasabihin mo ba, aataya ka ba? Kapag tumaya ka, lalabas lahat. Sino bang hindi matatakot? Mga dalawang mandaraya lang naman kayo. Kaya nga, nabubuhay lang kayo sa laylayan. Guhang, kapag naalala kita na naging kasintahan ko ka, nakakasuya ako. Lahat kayo lalaki, maging diretsyo kayo. Kung hindi ka tataya, sabihin mo na lang. Sige, tataya ako sa'yo. Pero lahat ng magiging bunga, sasagutin mo yon. Ha! Lahat ng kahihinatnan, sasagutin mo. Ay, ang takot ko naman. Guhang, hindi mo naman talaga itinuring mo ang sarili mong Qiyun Zizi. Grabe, ang mangmang talaga. Ayokong magpaligoy-ligoy pa sa inyo. Sige, paano tayo mantaya? Hindi kalayuan sa Civil Affairs Office. May isang Du-Shi doon. Kakatanggap lang kamakailan ng isang batch ng raw jade. Doon tayo magpupusta. Tingnan natin sino ang makakakuha ng mas magandang piraso. Du Shi. Talas ng plano ni Qin Shao, ito ang pinakamainam na paraan. Kung hindi lumabas ang magandang bato, tingnan natin kung mangangahas pa siyang at ipagyabang pa ang sarili niya. Sasabihin niyang siya ang Qiyun Zizi. Pantay ang alok ni Jin Chao. Guhang, huwag kang umatras sa huling sandali. Ikaw ang maggalandaan. Maligayang pagdating, Qin Xiao. Iulat mo ang ginawa mo. Kumusta ang mga paghahanda? Huwag mag-alala, Qin Xiao. Lahat nakaayos na. Ayon sa utos ninyo, naghanda ako ng isang batch ng basura. May hinalo akong isang piraso, isang top grade na piraso. May espesyal na marka dito. Sigurado kayong mananalo. Magaling ang ginawa mo. Kung natuwa si Qin Xiao, ayos na yon. Pero sinong may tapang na ganyan? Tumaya ng bato laban kay Qin Lie? Siya pa ba? Ganyan lang siya. At naglakas loob pang makipagpustahan kay Qin Xiao. Hindi niyo alam. Sinabi ni Guhang na siya raw ang Qiyun Zizi. Biniyayaan daw siya ng kapalaran ng langit at lupa. Ang simpleng pagtaya sa bato na to, hindi raw niya pinapansin. Liu Hanrui,
Huwag kayong nagbibiro. Ganyaning basura naman. Kung siya pa ang magiging Chiyun Chizi, ako na dapat ang ama ng Chiyun. Tumawa kayo ng todo. Kung mambabastos kayo sa Chiyun Jutsu, maaari kayong masuklian ng Chiyun Retribution. Wala sa inyo makakatakas. Guhang, handa ka na ba? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tinatawag ninyong Chiyun Zizi. Mawawasak ang dangal niya. Lalantad ang totoong anyo niya. Shinlai, ang dami mong yabang. Nandito ako para sa pagtaya sa bato. Hindi ako nandito para makipagtalo sa'yo. Sige, simulan na. Kung sobrang nagmamadali ka para lang mapahiya at magmukhang tanga, sige, tutugunin kita. Sumunod po kayo sa akin. Wow. Ito pala ang lugar ng pagtaya sa Jade. Nakalimutan ko pala. Sa mahirap na tulad mo, siguro hindi ka pa nandito kahit kailan. Sa ganitong kaluksang pwesto. Ang mga hilaw na bato dito. Kahit isa dyan, daan-daang libo na. Paano niya kayang makasabay? Kahit isama niyang lahat ng pera niya at ipustahan, hindi pa rin sapat dito para makapaglaro ng isang round. Manager Shi, ipaliwanag mo muna sa probinsya ng walang alam ang mga rules ng laro. Ang pagtaya sa Jade, napakasimple lang talaga. Una, kailangan ng matalim na mata. Pangalawa, kailangan ng swerte. Pipili ka muna ng tamang bato, ipapasa sa profesional na tagahimay para gupitin. Pwedeng-pwede kang makakuha ng premium na Jade at magyumaman sa isang gabi. Pwede ring walang makuha at mawalan ng lahat ng puhunan. Guhang! Huwag kang mag-alala. Lahat ng gastos na yon sa dushi. Sasagutin ko. Hayaan ninyo akong tingnan. Ikaw na tinatawag na Chiyun Jutsu. Anong magandang lalabas mula sa'yo? Huwag mong kalimutan. Ang pustahan kay Chen Xiao. Kung hindi makalabas ng magandang bato, ibig sabihin, patunay na hindi ka talaga Chiyun Zizi. Kung matalo ka, luluhod kayo sa akin at kay Liu Hanrui. Magpakumbaba at humingi ng tawad. At kung kayo naman ang matalo, Kung ako ang matalo, lulukod din ako sa inyo. At hihingi ng tawad. Pero may ganyang kakayahan ka ba? Walang paarte. Sino muna? Ako muna. Ipapakita ko sa inyo. Ayon sa utos ninyo, naghanda ako ng ilang basura. May halo akong isang piraso na napakahalagang bato. May espesyal na marka rito. Panalo kayo dito, guaranteed. Ito na. Ito na? Magaling ang mata ni Qin Xiao. Pinungbalat ang hilaw na bato. May isang linya sa gitna. Tiyak lalabas ang berde. Hindi lang yan. Lumabas talaga ang berde. Yung piniling piraso ni Qin Xiao. Tiyak lalabas ang top grade Jade. Siyempre. Si Manager Shito. Piniling-pinili, isang premium na piraso. Ito ang layang green. Malakas ang water. Malinaw talaga. Top ice type Jade. Sobrang suwerte ni Qin Xiao. pero mali. Lumalaban siya kay Guhang, ang swerte ni Chinlie. Dapat napakababa na, kahit pa may lihim na manipulasyon. Hindi dapat lumabas ang ganitong kalidad, ang ganitong magandang Jade. So ganun pala. Pinaghirapan ng pamilyang Qin ang Juyuan Formation na inayos nila. Lahat napunta kay Chinlie, ang palpak na anak, na ubos na. Malaking malas ang katama sa pamilyang Qin. Congrats, Qin Xiao! Binabati namin si Qin Xiao! Itong top ice type layang green na ito, pwede gawing isang bracelet. Halaga, 3 million. 3 million. Guhang, nakita mo ba? Ito yung lakas ko. Simpleng buksan lang ng isang raw stone, agad may halagang 3 million. Nainggit ka, di ba? Ito ang hindi mo makukuha sa buong buhay mo. Na perang ganito. Na yung turno mo na. Ikaw na tinatawag na Qiyun Ji-zi. Huwag mo akong bigyan, ha? Mahal, hindi ko talaga alam alin ang pipiliin. Asawa, maniwala ka sa kutob mo. Ikaw nga ang Qiyun Jutsu. Hindi ka magkakamali. Pipiliin ko to. Sigurado ka? Ang magaspang naman ng bato na to. Basura na basurang bato. Walang jade sa loob, sigurado. Oo naman. Ganyang kalat na material. Kahit ibigay pa sa akin, ayaw ko. Totoo, ayaw ko. Ikaw talaga, huwag mo sayangin ang effort mo. Alitan na lang. Mahal, palitan na lang natin. Asawa,
Maniwala ka sa sarili mo. Gusto ko to. Ikaw pa nagsabi noon na hindi lalabas ang kahit ano. Ikaw ang mananagot kung wala. Tara mga tao, mag-uwi na tayo. Wala na ditong mapapanood. Ganyang klase na material. Kung makakaproduce ng Jade, masagasaan ako pag nangyari yan. Ganitong klase. Umasa pa siya makipagpusta kay Qin Shao. Grabe, talagang walang pakundangan. Oh, Guhang. Talo ka na. Mas mabuti, pang pumili ka na ngayon. Pumili ka ng sahig. Tingnan mo kung saan ka komportable lumuhod. Hindi pa tapos ang pagbukas ng mga raw stone. Paano nyo nasabi na walang lalabas na magandang piraso? Ang kapangyarihan ng Qiyun Zizi. Hindi yan kayang sukatin ng mga gaya ninyo, na maisip ninyo. Tuloy pa rin silang tigas ng ulo. Ang pirasong basura na to, halos na iputol na ng malaking bahagi. Wala man lang, kahit konting berde. Kung lalabas itong may magandang laman, doon talaga may kababalaghan. Liu Hanrui, huwag kang magmadali. Hintayin mo matapos putulin ang raw stone. Ang mga makikitid ang isip na yan ay otomatikong mananahimik. Qin Shao, Liu Hanrui, ito ang pinapahalagahan kong alak. Habang umiinom, nanonood ng palabas ng payaso. Iyan ang tunay na pag-i-enjoy sa buhay. Sa tagumpay natin. At sa pagkabigo ng ilang walang kwenta. Tagay! Lumabas ang berde. Ano? Lumabas. Lumabas ang berde. Ano ba yan? Talagang lumabas ang berde. Hindi pwede. Ganyang kalat na basura. Lumabas pa ng Jade mula sa ganon. Pinagkaitan ninyo ng tingin ang tao. Ngayon, nagugulat na kayo, ha? Lahat ng ito, swerte lang. Shuzhuqiang, kailangan ko ng paliwanag. Qin Shao, talagang basura itong pirasong ito. Sa teorya, kahit ang basura minsan makakapaglabas ng Jade. Kundi mataas ang tsansa, napakababa. Sabi ko na nga, Si Guhang ay Qiyun Zizi. Kahit ang kakaunting tsansa sa kanya, nangyayari lahat yan. Qin Shao, huwag po kayong magalit. Huwag ninyong kalimutan, ang pilagtustusan ninyo ni Guhang ay kung sino ang makakabukas ng mas maganda. Bagaman naka-open si Guhang ng Jade. Ang Jade na yon, maluba ang depekto. Hindi mapapantayan sa piraso ni Qin Shao. Ang pinakamagandang ice type, layang green ni Qin Shao. Hindi talaga maikumpara. Ang piraso ni Qin Shao, halaga is million. Samantala, ang bato ni Guhang Sa pinakamataas, ay mabibenta ng 150,000 lang. Ay talagang 20 beses na pagkakaiba sa presyo ng merkado. Guhang, naiintindihan mo ba? 3 milyon labang sa 150,000. Talo ka. At talagang malupit ang pagkatalo mo. Huwag ka nang mangarap ng sobra. Guhang, Ikaw talaga, hindi ka man lang isang Qiyun Zizi. Ayon sa pustahan, kailangang magluhod at humingi ka ng tawad kina Qin Shao at Liu Hanrui. Ano pa ang hinihintay mo? Mabilis. Yumuko ka na. Lumuhod ka na. Lumuhod, magpagpag mga ulo. Humingi ng tawad. Asawa, tumaya ka na. Huwag magmadali. Ang jade na to, hindi pa tapos buksan. Huwag magmadali. Ang jade na to, hindi pa tapos buksan. Guhang, anong kalokohan sinasabi mo? tapos na ang pagbubukas ng raw stone. Nandito ang Jade. Hindi mo yata gusto mo bang mamatay kaysa umamin? Guhang, payo ko, huwag kang maglaro ng apoy. Maging tapat at tuparin mo ang pangako. Lumuhod, Mayuko. Kung hindi, sinong magtatangkang? Ito ang teritoryo ko. Lahat kailangang sumunod sa mga patakaran. Kung ayaw mong lumuhod, wala akong problema. Hahanap ako ng taong tutulong sa'yo. Guhang, binigyan ka na ni Qin Shao ng disente. Huwag mong sayangin ang binigay sa'yo. Sabi ko na, ang jade na hawak ko hindi pa nabubuksan ng lubos. Ang nakikikita ninyo ay puro balat lang, walang kwenta. Ang tunay na maganda ay nasa loob pa. Isang pambihirang kayamanan. Halaga niyan ay 150,000. Guhang, talo ka. Magsimula kang magwala at mandaya. Anong klaseng lalaki ka? Guhang, hindi mo yata akalaing sa ganitong paraan. Pwede siyang umiwas sa pusta, di ba? Buksan nyo ang mga mata nyo. Tignan nyo ng mabuti. Yung inilabas ni Guhang, ano ba talaga yan? Diyos ko! Ganitong kulay. Ganitong kinang. Hindi pwedeng ito. Bolizong Imperial Green. Bayan? Mga ninuno namin, pagpalain ang Qinshi. Ipadala ninyo ang Qiyun sa Qinsi. Pang-alagaan ninyo ang Qinsi. Parang
Kidlat! Bumagsak ang lingpay! Ito ay hindi magandang palatandaan. Perpektong kulay, makinis ang ibabaw. Walang kahit isang kapintasan. Tunay ngang Bolizong Imperial Green. Bolejong Imperial Green. Anong uri ito? Pinakamataas sa mga pinakamataas. Tinatawag na Heri ng Jade. Halaga na, di mabilang. Makakabukas ng Bolizong Imperial Green ay pangarap ng bawat dushi. Ang sukdulang pangarap. Itong bagay, magkano to? 3 milyon. At kay Qin Xiao. Napakahusay na ice type, layang green, halos pareho. 3 milyon? Hindi, 3 billion. Ano? 3 bilyon. 3 billion. Ooh. Iyan kay Qin Xiao. 1,000 beses. Kumpara sa Bolizong Imperial Green na ito, kaysa rito, yung kay Qin Xiao, hindi karapat-dapat kahit buhadin ang sapatos niya. Di ba sinabi mo, yun ay basura? Paano nangyari yan? Lumabas ang Bolizong Imperial Green. Qin Xiao! Hindi mo ako masisisi. Talaga ng basura yung piraso? Sino ang mag-aakala na ang mahirap na to ay magkakaroon ng ganitong swerte? Walang kwenta! Hoy, Qin Xiao, huwag kang magalit agad. Yung hinahanap ninyong top-grade jade, lumabas na namin. Ngayon, panahon na para sa inyo na tumuhod at magpakumbaba. Panahon na para sa inyo na tumuhod at magpakumbaba. Sa tingin ko, itong bato maganda ang sahig nito. Neil ka. Dapat komportable yan, di ba? Qin Xiao, isa kang anak ng mayayaman at makapangyarihan. Harap-harapan sa harap ng maraming tao. Siguro hindi ka magmamaliw sa salita mo, no? Huwag kang mag-alala. Ako, Qin Xiao. Hindi ako manloloko. Pero, hindi pa tapos ang pustahan. Wala pang napatunayan na ikaw ang Chiyun Zizi. Ang Bolizong Imperial Green na ito, hindi sapat? Itong jade na to ay nakuha mula sa isang tambak ng basura na nahuhukay lang. Ito ay ang lugar ng dushi na ito ay hindi pa nakakita ng ganitong milagro. Isang Bolizong Imperial Green. Ano pa yon? Kung totoo ngang, ikaw ang Chiyun Zizi. Tiyak na makakakuha ka pa ng mas marami pang magagandang bagay. Tama, si Qin Xiao. Ang totoong Qiyun Zizi ay sigurado makakapagmagpataas ng halaga. Kung may alam ka, ituloy mo na ang Du Shi. Hindi ako makapaniwala. Subukan mo, makakakuha ka pa ba ng ibang magandang bagay? Mali pala namin ang paghuhusga sa kayong kawalang hiya. Tama na ang walang kwenta na salita. Kung gusto ninyong mapasunod ako, ipakita ninyo iyon sa gawa. Qin Li, bumalik ka habang maaari pa. Hindi kami nakikipusta kay Gu Heng para lang sa swerte niya. Bawat tagumpay niya parang suntok sa swerte ng pamilya ninyong Qin. Talaga ba gusto ninyong makita ang Qin family na tuluyang bumagsak? Huwag kayong magyabang dito. Walang kwentang pagpupunas. Ang Qin family ay isa sa nangungunang angkan sa bansa. Akala nyo ba sa inyo lang? Nangyayari yan. Makakaya ninyong pagrahasin ang buong Qin family? Hindi lang ang Qin ang maaapektuhan. Kahit kayo na nasa kabilang panig ng Chichunjutsu at kumakalaban sa kanya, mga sumusuporta sa Qin yung mga umaatungal at nagwawagayway para sa kanila. Lahat kayong tatamaan ng malas. Saan pa ba may bagay na ganon kasindag? Sagot ka mo. May lakas ka bang ipagpatuloy ang pagtaya sa bato? Kung talagang pilit ninyo. Kung pipilitin ninyong tuloy-tuloy sa madilim na landas, sige, tutugunin ko kayo. Simula ngayon, anuman ang dami ng masamang kapalaran, ay inyong sariling hiniling. Akala mo ba, kaya pa niya magbuka ng ibang magandang jade? Hindi posible. Walang ganong magandang kwento. Mga bato lang ang mga yon. Mabubuti na kung makakuha ng isang Bolizong Imperial Green. Napakahirap na yan. Mala isang beses sa buhay lang. Hindi maniniwala. Kaya mo bang ulitin ang himala? Eos, tunoy lang ang taya. Pipiliin ko na lang. Ang tatlong ito. Ang quality ng tatlong bato, mas pangit pa kaysa kanina. Guhang, talagang wala kang mata sa jade. Qin Lie, huling babala ko sa iyo. May pag-asa ka pa kung uurong. Ang tatlong batong ito, kapag binuksan mo na, walang atrasan pa. Ang dami mong sinasabi. Baka takot ka na. Hindi ako magbibigay ng pagkakataon para magsisisi ka. Buksan! Ngayon na! Sariling ginawa, sariling kapahamakan. Ito ay Purple Jade! Kahit hindi katulad ng Bolizong Imperial Green, napakahirap hanapin pa rin. Isa sa mga bihirang glass-type jade. Halaga 10 milyon. Ano ba talaga nangyayari dito? Top-grade Sky Blue Jade. Halaga 600 milyon. Gino, tingnan nyo to! Dugo! Dumudugo ang mga banal ng plaka. Napakasama ng palatandaan. Isa pang Bolizong Imperial Green.
Nabasag ang mga altar. Lumilipad ang lupa. Gumugulong ang langit. Ang Qin family natin. Dumaranas na ng malaking sakuna. Kung may Juyon formation na sumasanggalang, bakit ganito pa rin? Kung may Juyon formation na sumasanggalang, bakit ganito pa rin? Gino, naalala nyo ba ang paalala ni Qing Xin Daoism? Kung sinabi mong ang mga miyembro ng pamilyang Qin ay nakagulo sa Qiyun Zhizi, ito na lang ang may katwirang paliwanag. Imbestigahan. Imbestigahan ninyo. Sino ba talaga ang nagwasak sa pamilyang Qin at sa pangmatagalang yaman natin? Aling walang kwentang apo ang dapat ipapatay ninyo. May mali. Ang aking itinatag para sa pamilyang Qin, Juyon Formation, ay nasira na. Naunawaan ko na. Ang napakabihirang Qiyun Zhizi ay nagpakita. Malas naman ng pamilyang Qin. Pero ang aking pagkakataon ay narito na. Ang kapalaran ng langit at lupa ay lubhang mahirap mahuli. Kaya ako na lang ang mag-e-enjoy nito. Kung pinagsama-sama ang mga jade na to, ay abot sa ilang bilyon. Sapat na itong pangbili ng mga ilang dushi sites. Mula ngayon, Ginoong Guhang na kayo. Jinong Gu. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Ngayong araw na to, nagkamali ako ng paghuhusga. Grabe kamay, kakaiba nga sa'yo. Kung umamin ka na, tapos na ang pusta, tuparin mo na. Huwag ka nang umasa. Ha? Balak mong mandaya? Eh di mananahimik na lang ako. Anong balak mo? Ako, Qin Shao. Anak ng pamilyang Qin. Isang kilalang tao sa lipunan. Siya naman. Guhang. Walang-wala. Isang loser. Bakit pa ako luluhod para sa kanya? Bilang malaking anak ng Qin, nakakahiya naman na gawin yan. Talaga namang nakakagulat. Guhang. Kapag pwede pang palampasin, palampasin na. Sa posisyon ni Qin Shao, kung luluhod siya at maghihingi ng tawad, Siya. paano pa siya mabubuhay pagkatapos nun? Huwag mo kaming takutin gamit ang moralidad. Liu Hanrui, nun pa man si Qin Lie, kapag nang api, bakit hindi ka tumayo at magsalita ng patas? Ako. Hindi handang tuparin. Okay lang kung di tuparin ang pangako. Parusa ng langit ang magtuturo sa inyo. Tingnan ang oras. Dapat malapit na ang masamang balita. Bakit takot? Hindi naman ganyan karami ng masamang balita. Sagutin yung tawag. Ilagay sa speaker. Hello? Ginong Liu ba ito? Lumabas na po ang inyong resulta ng check-up. Na-diagnose na kayo na may uremia. Hindi ako maniniwala sa ganyang pamahiin. Jinang Shen. Agarang abiso. Nasangkot sa aksidente ang asawa at anak ninyo. Kasalukuyan silang ginagamot sa ospital. Pakiusap dumali papuntang ospital. Grabe, totoo ba to? Ikot ng katarungan. Karma, susunod na kayo. Sabi ko, Qin Shao, wag kayong natigilan. Sagutin ninyo ang tawag na. Kung maantala mahalagang bagay, masama yon. Oo nga, Qin Shao. Huwag kalimutan iyon ang speakerphone. Pakinggan natin. Magkano bang magagandang balita ang maririnig natin? Qin Shao. Masama po ang balita. Anong nangyari? Ang inyong Private wealth management ay biglang bumagsak. Lahat ng inyong assets ay na-zero na. At higit pa, Kailangan pa ninyong bayaran ang 12 bilyong utang. Sa aking alam, si Qin Shao Ay hindi ang Nag-iisang tagapagmana. Si Qin Shao ay may dalawa pang kapatid. Noon, si Patriarch Qin ay nagbigay sa kanilang 3 anak ng malaking pondo. Kung sino ang pinakamahusay magpatakbo, siya ang magiging susunod na tagapamuno ng pamilyang Qin. Sa pagbagsak ng private fund, wala nang natitira kay Qin Shao. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang inyong karapatan na maging tagapagmana. Wala nang pag-asa na makabangon muli. Tumahimik kayong lahat. Ang mga usaping ito
Hindi ninyo dapat ipagsalita. Qin Xiao, huwag magmadali. Huwag mong saktan ang puso mo. Wala nang wala. Hindi ka lang nag-iisa. Kung wala na ang suporta mong pinansyal. Qing Hong Group, malapit nang mabankrupt. Ms. Liu Hanrui, malapit na ring maging katulad mo. Walang wala. Liu Hanrui. Noon, sinuportahan kita mula sa simula. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon, hindi na ako ang muling tatayo sa likod mo. Mahal, uwi na tayo. Ano gusto mong kainin mamaya? Gusto kong barbecue. Sige, may barbecue sa tapat ng bahay namin. Lamb skewers, sobrang sarap. Tara, Gushao, sandari. Guhang. Hindi kita papatawarin. Hindi talaga natin siya dapat palampasin. Si Guhang. Itong basura na to. Pinahirapan niya kami lahat. Anong balak mong gawin? Ito, Hindi yata ito angkop. Sino ka para magsabi na hindi bagay? Kung hindi dahil sa'yo, paano ako napunta sa ganitong kahihinatnan? Hindi mo siguro akalaing wala na akong kahit ano. Tapos babalik pa ako kay Guhang, no? Sasabihin ko sa'yo, walang chance. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi. Mas mabuti, hindi. Mas Nasa mabuti isang bangka tayong lahat. Kung tatangkang tumakas ka, ikaw ang uunahin kong sisaktan. love, tikman mo. Ang bango. Hindi kita niloko, di ba? Hmm. Kumain ka pa. Saka nga ito, ang huling kain natin. Wala kayong kinalaman. Ayaw kong magkaproblema. Lumayas kayo. Kinley, anong gusto mo? Kahit kakain lang, hindi makapagpahinga. Huwag sabihin na wala akong puso. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Kumain kayo ng todo hanggat makakaya. Kapag busog na kayo, tara, lumisa na tayo. Kumain ka na. Umalis ka na. Chinley, baliw ka ba? Iyan ay Lego. Paano? Natakot ka na? Hindi ba ikaw ang Chiyun Jutsu? Bakit ka matatakot? Ginawa mo kaming ganito. Akala mo makakayos ka pa, menaginip ka lang. Wala ba kayong hiya? Kayo pa ang nanggigipit. Kahit maparusahan kayo, sisinin nyo yan. Kayo ang may kasalanan. Guhang. Asawa mo yan. Ang talas ng dila niya. Lalo akong nagugustuhan. Gawin natin to. Pumili ka. Anong pagpipilian? Una, babaliin ko ang mga kamay at paa mo. Pagkatapos, aalagaan namin ang asawa mo. Gusto mo bang sabay-sabay? O isa-isa? Isa-isa na. Walang hiya. Ayaw pumili, no? Walang problema. Mahaba pa ang gabi. May oras pa tayo. Kilos. Tingnan natin kung sinong magtatapang. Jingxi, umalis ka muna. Ako ang haharang sa kanila. Umalis ka? Bakit aalis ka? Gusto ko nga sumabak. Mahal, lumayo ka ng malayo. Hindi ito posible. Lahat sila ay Qin Xiao, pinilipiling magagaling na tauhan. Hayang makipagsabayan ang bawat isa laban sa marami. Ang lakas nila. Parang babaeng diyosa ng digmaan. Huwag ka lumapit. Sa tipo mong ito? Akala mo kaya mong pumatay at takpan ng kaso? Karapat dapat ka ba? Mahal, ang galing mong lumaban. Iyon ay dahil sa'yo. Eko, Nalimutan ko, matalino at malakas. Napakahusay sa laban. para kang hindi tao, hindi rin engkanto. Mukha kang maputi at maganda. Malaki ang dibdib, payat ang baywang. Matambok ang puwet at mahahaba ang mga binti. Matalino at malakas, napakahusay sa laban. Habang buhay, mamamahalin mo lang ako.
Susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Inaalagaan mo ako ng todo. Ikakasal ka lang sa akin. Ang pinakamaganda sa Daxia, babe. Mukhang dahil nasa akin. Tama nga. Sila bang mga iyon? Anong gagawin natin sa kanila? Ihahain na sa pulis. Pwede silang magwalang batas malayang manakit. Pero tayo, hindi pwede. Kailangan maging responsibleng mamamayan. Siyempre. Ang pinuno ng pamilya Chin. Jinong Chin. Dumating na ang tatay ko. Tapos na kayo. Dumating na ang tatay ko. Tapos na kayo. Ito ang pinuno ng pamilya Chin. Isa siya sa pinakamakapangyarihan sa Daxia. Guhang. Ngayon na kumilos si Jinong Chin. Kahit ang Diyos, hindi na kayo maliligtas. Walang problema. Sino man ang dumating. Kung maglakas loob man gumawa ng galaw, ituturo ko sa kanya kung paano maging tao. Huwag isipin na dahil marunong ka sa dalawang kamay ay espesyal ka na. Ang kapangyarihan ng Chin, hindi ninyo maisip. Tatay, narinig ko. Muli ka bang gumawa ng gulo sa labas? Nagkaproblema nga tayo. Dahil lahat nito sa gago na to. Sino siya? Sinasabing siya ang Qiyun Zhizi. Umikot at nanlilinlang sa lahat. Sa kanya. Talagang nalugi kami ng malaki. Ano? Siya nga ang Qiyun Zhizi. Tatay, huwag mo siyang palampasin ha. Bugupitin ko ang mga buto-buto niya. Tatanggalin ko ang balat niya. Pabababayaan ko siyang mabaon sa paghihirap. Hindi siya makakawala. Pati kamatayan. Manahimik ka dyan. Mabahong bibig. Kalokohang bagay. Tatay, ikaw. Ano ka ba? Nangahas kang mang-insulto sa Qiyun Zizi? Alam mo ba? Dahil sa kakulangan mo ng sense, napilitan ng Chinshi na magbayad ng napakalaking presyo. Lolo, pinaghirapan ng buong buhay ang Chinshi. At sa wakas, Naipundar ang Yuyun Formation. Ikaw na hindi marunong magpasalamat, personal mong sinira ang sangdaang taong pag-asa ng Chinshi. tatay, Huwag mo akong hadlangan dito. Umalis ka. Pagpupugay, Qiyun Zhizi. Chin Lao Yitzi, huwag kayong magalang. Kung si Chin Lie ay may kalahating utak, hindi mangyayari ito na ganito ngayon. Anak na Suwail. Napahiya namin si Guhang. Ang Chinshi kay Guhang nais lang makipag-ayos. Walang balak maging kaaway. Bilang paghingi ng tawad, naghanda kami para kay Guhang ng regalo. Dalhin ninyo. Isang manor sa suburbs ng Yun City. Halaga, 3 bilyon. Isang limitadong Rolls-Royce. Isang sports car. Halaga, used to 600 milyon. Black card na may 10 bilyong limit. Isang lehitimong Qiyun Dao method. Maliit lang na handog bilang paggalang. Sana patawarin kami ni Guhang sa aming pagkakasala. Patawarin ang Chinshu. Sige. Pero patawarin si Chin Lie. Hindi pwede. Ang ginawa ni Chin Lie ay tumawid na sa aking hangganan. Hindi pwede palampasin. Ang ibig sabihin ni Guhang ay Ipapatupad ayon sa batas. Gawin ang dapat gawin. Chin Lao Yazi. Walang pagtutol, di ba? sundin ang sinabi ng Ginoo. Ipakulong ang salbahing anak na ito. At pati ang mga hangal na to. Supilimin niyo sila. Ipapatupad ayon sa batas. Ama! Huwag ama! Ama! Guhang, alis muna ako. Sa wakas, naalis na sila. Ang mga malas na ito. Hindi man lang kami pinakain ng maayos. Ano na? Gutom ka pa? Maliit na mamahin? Hindi ka pa busog? Ganito na lang. Lumipat tayo ng ibang restaurant. Kumain pa tayo. Tara. Gino, sandali po. Sino ka? Gino, sandali po. Sino ka? Qingxing Shishong, bakit ka nandito? Xiaobai, ako nga, naramdaman ko na ang Qiyun Zhizi ay pumasok sa mundo. Dumating ako rito para maghanap. Hindi ko inakala na mauna ka pa sa akin. Ang kapangyarihan ni Shizun, talagang hindi matutumbasan. Siyempre. Pagdating sa Qiyun Jitsu, walang kapantay ang aming Shifu sa buong mundo. Oh. Xiaobai. Mula nang magkatawang tao ka, hindi pa talaga nakikita ni Shishong ang itsura mo. Lumapit ka. Hayaan si Shishong na tingnan ka ng mabuti. Sige.
Jingxi, Ikaw. Shixiong, anong ginagawa mo? Isa ka lang. Isang malas na nilalang na nagkataon lang na nakatamo ng swerte. Karapat dapat ka bang tawagin akong Shishong? Huwag mong sayangin ang lakas mo. Naisara ko na ang mga meridian mo. Ngayon, wala kang pagkakaiba sa isang walang silbi. bitawan mo siya. Kung may galit ka, harapin mo ako. Ang sweet naman ninyo magkarelasyon, ha? Huwag magmadali. Dahil sa iyo ako dito. Ang meridian ng Qiyun Jutsu, ang laki ng lakas niya. Kung makuha ko ang iyong Chimai, ang aking Dofa, lalong lalakas ito. Di matatalo sa buong mundo. Nagsanay ka palihim ng duo yon na masamang sining. Ipinagbawal yan ng master. Tama na. Sawa na ako sa matandang yun. Laging bawal to. Bawal yun. Matagal akong nag-practice para maging higit sa iba. Hindi ka palalampasin ng master. Huwag kang mag-alala. Kapag naging Qiyun Jutsu na ako, sa langit, sa lupa sino ang makakapigil sa akin? Kahit na ang matandang babae na yon, kailangan lumuhod sa paa ko. Ikaw, baliw ka talaga. Guhang, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. May proteksyon ng Chiyun sa'yo. Hindi ka niya magagawa ng kahit ano. Umalis. Kung maglakas loob kang umalis, patayin ko siya ngayon din. Huwag mo siyang galawin. Hindi ako nagkamali nga. Kayo, batang magkasintahan, ang sweet talaga ninyo. Guhang, huwag kang magpakatanga. Ingay. Ikaw? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sinaktan ang kasintahan mo. Pansamantala lang kong pinindot ang kanyang mute acupoint para hindi siya makapagsalita. Para hindi niya maapektuhan ang transaksyon natin. Ano ang gusto mong gawin ko? Madali lang. Ulitin mo ang sasabihin ko. Isang orasyon. Habang inuulit ang orasyon, habang ibinubuhos ang dugo sa baso. Tapos, ayos na lahat. Anong orasyon yon? Jingming Huangtian. Yundao Xian, Yi Shi Wei Mei. Shenzeng Wanchuan. Kaya ba kung gagawin ko lang ayon sa sinabi mo? Bitaw mo na si Jingxi? Siyempre. Agawin ko ang iyong giyon. Ikaw, dalhin mo ang kasintahan mo. Perfecto. Xingming Huangtian. Yundao Xuan, Yishue Wei Mei. Kasamang regalo, ingat ka. Sapat na ba? Sapat na. Ihatid mo na dito agad. Palitan ng kamay. Para sa'yo na to. Ayos ka lang ba? Tangga ka talaga. Hindi ako karapat-dapat para gawin mo to. Ito ang malakas mong kiyon. Karapat-dapat ka. Ke. Ganito talaga ang amoy. Ito ang amoy ng Chiyun. Inumin mo to. Pag nainom ko na, wala nang tatalo sa akin. Ke. Taksil na disipulo. Shigong, nakarating ka rin. Nilinis ko ang alitan para sa iyong guro. Walang makakatulong sa'yo. Malapit na akong maging walang talo sa buong mundo. Nalugmok ka na sa sumpa. Bumalik ka pa, may pag-asa pa. Huwag kang magpatuloy sa pagkakamali. Shiyun Jutsu. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ke. Matandang babae. Akala mo maniniwala ako sa kalokohan mo. Huwag mo akong lokohin. Walang pakase.
Kekeke. Nararamdaman ko. Isang malakas na kiyon. Dumadaloy ito sa loob ng katawan ko. Hindi tama. Bakit bigla itong sumasakit? Kiyon. Ang aking kiyon. Siya ngayon, ganito na nawala. Pinatutungan niya ang sariling kapahamakan. Ang sinasabing pag-agaw ng masamang kapalaran. Kaya lang, nakakakuha lang yan ng Kiyun ng mga ordinaryong tao. Ngunit ikaw ay Kiyun Zizu, pinakamutya ng langit. Ang Kiyun na para sa'yo, hindi ito maaagaw ng iba. Sinong hahawak, sinong mamamatay. Grabe ang kasakiman ng senior brother natin. Sana lang, magkakapatid tayo sa iisang sekto. Hayaan nyo, ako nang kukuha para sa kanya. Kayo, wag na kayo makialam. Pero ang kwento ninyong dalawa, napakaraming pagsubok. Dapat yung pahalagahan ng narito at ngayon. Huwag hayaang ang pagnanasa ang maghari. At mawalan tayo ng tao sa harapan ninyo. Huwag mag-alala, Shigu. Sa buhay na ito, hindi ko bibiguin si Jingxi. Jingxi, uwi na tayo, Jingxi.